Okay. Brothers and sisters, ah tuloy natin ang usapan. Pero ngayon, de minimis benefits tayo. Okay? So, de minimis benefits. Ano meron dito? When we talk of de minimis benefits, brothers and sisters, remember, these are exempted from income tax and the withholding tax. So, point being, the rules are strictly construed against the taxpayer. Remember, the rules on statutory construction, di ba? Pag exemption, they are strictly construed against the taxpayer and liberally in favor of taxing authority. Which means if there are conditions, terms for exemptions, dapat sundan natin sila. Otherwise, the same may be taxable, no? Bakit maybe? Kasi minsan maluwag si BIR kung maliit na bagay lang eh. Now, what are the minimis benefits? Okay, tignan mo ito. Mhm. In general, nakita mo na naman yung term na in general. Anong ibig sabihin kapag in general? Aba, kung ang sinabing in general, that means this is just a general rule. So, anong sabi diyan? De minimis benefits. Ayan yan. Some would pronounce it de minimi. Ako naman I asked Google about it. Ang sabi niya de minimis. So, I'm saying de minimis, pero regardless, no, small matter lang yan kung de minimi or de minimis. Now, what are de minimis benefits? They are limited to facilities or privileges furnished or offered by an employer to his employees that are, ayun, relatively of small value. Kaya nga, minimis yan. Kasi maliit na bagay. Yan ang ibig sabihin yan. Now, what is the purpose? What is the reason why an employer would give benefits that are relatively of small value to the employees? This is the purpose. These are offered or furnished by the employer merely as a means of promoting the health. Kaya pala tayo merong medical assistance to dependents. Kaya pala tayo merong actual medical assistance because it promotes health. Goodwill. Kaya pala meron tayong nagbibigay tayo ng mga Employees Achievement Award. Goodwill yan. Contentment. Umabsent ka kasi may vacation leave ka. O kung ayaw mo, sige, bigyan ka namin, i-monetize namin ang leave credits mo. Efficiency, productivity incentives. No? Kita mo yan. That's the purpose pala. Why do we have de minimis benefits? Okay, so ayan yan ha. Ngayon, remember, ang de minimis benefits, ito ay exclusive lists. Bakit natin nasabing exclusive list? Ayan merong limitation. So, in Revenue Regulation 3-98, yan ang kauna-unahang revenue regulations for fringe benefit tax. Kasama doon ang mga de minimis benefits. And then the BIR made amendment in 2008. Okay, tapos may amendment ulit in 2011. Tapos meron pang mga amendment in 2012. So, ang daming mga changes dito. Okay, ang latest amendment is actually in 2025. Okay, so kasama sa discussions natin yan kasi syempre para updated ka. Okay, so anyway, anong meron dito? Yung mga de minimis benefits na pag-uusapan natin ngayon, essentially are the only de minimis benefits. Okay, so which means the list is exclusive. Which means kahit na maliit na bagay ang binigay ng employer pero hindi kasama sa de minimis, hindi yan de minimis benefit. Ang tawag na doon, other benefit na siya. Other benefits na. Dito siya, other fringe benefits na yan kung sakasakali. Okay? So that is the meaning of that. Yan ang pinupunto natin dito ha. Ang nasa listahan lang na de minimis benefits, yun lang ang de minimis benefits because the list is exclusive. Any other benefits given by the employer, even if relatively small value, are not de minimis benefits. So these are actually called other fringe benefits. Okay, so ngayon, tignan natin, isa-isahin natin lahat itong mga to. Okay, number 1, monetized unused vacation leave credits of private employees. So therefore, this rule applies only to private employees. So anong meron dito? So, ang meron dito, kapag ang employer ay nagbigay ng vacation leave, okay, so which means, yun ay pwede kang umabsent. Paano kung hindi ka umabsent? Aba,
pwedeng i-monetize yan. Okay? Unused yan eh. So, pwedeng i-monetize. When we say monetize, you can convert the leave credits, VL, vacation leave, to money. Pero ito ay depende sa policy ng company. Anong ibig sabihin? Not all companies have policy of monetization. So halimbawa, nagbigay ang company ng leave credits. O dito muna tayo sa rule, no? The number of leave credits may depend on the company. Totoo yan. Okay, pwedeng 10 yan, pwedeng 15, pwedeng 20, pwedeng 30. Maximum pa nga, meron akong isang company na na-encounter. Grabe, ang leave credits nila 60 days. Okay? But the rule, okay, should not be lower than what is prescribed under the law. Ano ba yung nakalagay sa law natin? Labor Code. Ang nakalagay sa ating Labor Code, an employee was rendered at least 1 year of service, ibig sabihin, trabaho na siya isang taon, no? Is entitled to 5 days service incentive leave. Pag sinabing service incentive leave, okay, pwedeng VL yan o kaya SL. Basta 5 lang yan. Okay? Ang minimum na nakalagay sa labor code. So, pwede bang magbigay ng 3? Hindi. 5 nga eh. Pero kung halimbawa yung company private, pwede ba siya magbigay ng 10, 20? Yes. Pwede bang 5? Yes. Kasi lang naman ang minimum requirement ng batas natin, labor code. So kung nagbigay ng 10, thank you. 15, 20, 25, 30, yun nga 60. Mas lalo ng thank you yun. Okay? So ngayon, yung company na yan, even if they provide leave credits, yung policy on monetization, depende pa rin sa company yan. Anong ibig sabihin? Hindi automatic ang monetization. Okay, so ano ba yung mga policies na pwede mong ma-encounter sa tunay na buhay? Okay, halimbawa, company number 1, ito yung mapalad ka. Anong meron sa mapalad ka? Malaki na ang leave credits, no? Hindi lang siya 5. So it can be 10, it can be 20. Ngayon, yung sinasabi kong mapalad ka, yung company na to, parang employer ko, no? Automatic, kapag hindi mo nagamit ang leave credits mo, VL, automatic converted to cash. O, di ba? May ganyan. Yung ibang company, if you want to avail monetization, let's just say na meron silang monetization policy, which means yung vacation leave credits mo, you can convert them into money. So, kung meron silang monetization policy, anong meron? I-apply mo muna kung gusto mo siyang perahin. Sir, paano yung sick leave credits? Pwede bang ma-monetize yan? Oo, depende sa policy ng company. So, the monetization can cover VL and SL. Okay, pero kapag VL, ito yung pinag-uusapan natin, de minimis benefits. Yan lamang ang de minimis benefit. VL lang. So, ang SL, since hindi nabanggit, hindi yan de minimis benefit. Sir, paano pag kinonvert mo yung VL? Pag 10 araw lang yan, private employee ka, exempted yan. Bakit? De minimis benefit yan. Paano kung pag kinonvert mo yung sick leave credits? Hindi yan de minimis benefit. Therefore, hindi yan exempt benefit. Therefore, taxable benefit yan. Okay, yung iba, alam nyo, ginagawa yan, kinakarga yan sa other benefit, under 30th month pay and other benefits. Mali yan. Bakit? Hindi naman de minimis benefit yan eh. The more na hindi mo makakarga doon sa other benefit. Okay, so strictly speaking, dahil nga sabi natin, strictly masugat sa taxpayer yan. Okay, so ngayon, anong meron dito? Yung sabi natin, no, yung unang company, mapalad ka, automatic monetization ng VLSL. Ang VL lang ang de minimis. Yung pangalawang company, kailangan mong i-apply para mo ma-monetize. Pag hindi mo in-apply, hindi yan ma-monetize. Yung pangatlong company, nagbibigay nga sila ng VLSL, pero hindi pwedeng i-monetize. So, which means, if you are the employee, you cannot convert the leave credits into money. Anong gagawin mo? Absent ka! Ba't ka magpapakamartir? Ikaw ba'y tagapagmana ng company? No? Di ba parang gano'n, no? So, karapatan mo yan eh. They cannot you don't feel pressure, no? Halimbawa, yung mga kasama mo, nagbida-bida sa, no? Kung parang ayaw umabsent. Wag kang gumaya. Pwede ka namang you can avail those benefits because these are provided under the law. Okay, kumbaga, di ba? Kung di ka naman tagapagmana niyan, kung di naman ikaw magpamay-ari niyan, for your health. Okay, gamitin mo yan. Huwag kang magpakasyo nga, no? Yun lang naman ang punto natin dito. Okay, so punto tayo dito. Ang mga leave credits,
Okay, ang mga leave benefits, maraming uri ito. Okay? Isa-isahin muna natin yung mga leave credits para alam mo naman kung ano yung or mga leave benefits na available to private or government employees. Iba-iba yung uri ito eh. So yung unang-una, VL tayo, vacation leave. Anong meron dyan? Pag sinabing VL, absence due to personal reason. So hindi siya literal na bakasyon, pero pwede bang literal na bakasyon? Ka-absent ako dahil gusto kong magbakasyon? Pwede, VL nga eh. Itong SL, anong meron dyan? Absence in case of illness. Nagkasakit ka, kaya hindi ka makakapasok. Eh, di avail mo yan. Sir, paano pag walang SL? Eh, di, deduction yung pag-absent mo. Okay, ngayon, literal ba na dapat ikaw yung magkasakit yan para mo ma-avail yan? Ang sagot, hindi. Pwedeng member of the family yan. So, hindi yan literal na sick leave dahil ikaw nagkasakit. Nagkasakit ang asawa mo, ang anak mo, umabsent ka. Anong leave credits ang gagamitin mo? SL. Okay, so ano pa? Dito naman, yung mga ayaw maglabas ng pera. Okay, halimbawa, di ba, yung mga leave credits, if they are convertible to money, kapos ang pera ng employer, anong gagawin mo para hindi ka maglabas ng pera? Huwag mong papasukin. Sabihin mo, oy, gamitin mo yung leave credits mo. Forced leave ang tawag dyan. E di pag nagamit na nila, umabsent sila. Wala sila mako-convert na money. Okay, so yan yung forced leave. Okay, ano pa? Special privilege leave. To mark personal milestones. Yung ibang mga companies by the way, ang mga de minimis benefits, hindi ito mandatory. Yung mandatory lang yung service incentive leave na 5 days na pending sa Congress ngayon na balak nilang dagdagan. So sana dagdagan na nila. So anyway, itong special privilege leave to mark personal milestones. Halimbawa, ikaw ay naka 25 wedding anniversary. Pwede kang umabsent kung merong special leave, privilege leave. Kasi paano kung wala? Dito ka, vacation leave. Yung anak mo, ikakasal. Yung asawa mo kakasal. Yung anak mo, ikakasal. So, ayan na mga yan. Yung anak mo, magmo-moving up na siya. O kaya merong parents-teachers association meeting. Ayan, domestic responsibilities. Kung merong special privilege leave, absent ka. Ano naman to? Rehabilitation leave. Sa mga job-related injury naman yan. Not every employer merong ganyan. Ano pa? Maternity leaves. Sa mga kababaihan, tignan mo itong leave credits na to. Diyos ko po. Maternity leave. 105 days for childbirth regardless of the mode of delivery. Ibig sabihin, kahit CS or yung hindi CS, normal delivery, pwedeng umabsent yung nanay. Bakit? Maternity leave yan Nakalagay yan sa law natin Ito pa matindi plus 15 days if solo parent. Okay? Tapos meron pang 60 days for miscarriage and emergency termination of pregnancy. Hindi ko sinasabing abortion yan, pero kung sakasakali, something happened to the child, hindi siya pwedeng, hindi na masasave, no? So, anong mangyayari dyan? Pwedeng umabsent maternity leave, 60 days yan. Okay? Tapos, both with option to additional extension of 30 days, pero ito, without pay na to. So, tignan mo, absent ng 105 days. Tapos, pwede pa bang extend ng 30 days? Di 135 days na yan. Mahigit 4 na buwan, mawawala yung mga babae. Kaya minsan, sa tunay na buhay, yung mga employers, hindi talaga pag babae, hindi masyadong minahal. Kasi dito, pag nanganak, tagal mawala. Tapos, pagbalik, ilang buwan lang, buntis na naman. No? So, anyway, kwento lang natin to. Ano pa? Special leave for women. Maximum of 2 months yan. Following surgery caused by gynecological disorders. Halimbawa, yung meron mga PCOS. At saka yung kung ano-ano pa mga na-opera sila. Special leave for women. Kung meron ang ating employer. Okay? Ito naman, yung iba kasi mandatory yan based on special law yan. Yung iba provided lang. Tulad dito, solo parent. Solo parent. Nabuntis. Nawala na yung asawa, pwedeng namatay, pwedeng nakulong, o kaya iniwan, or whatever. Okay? So, ano meron dyan? Solo parents, 7 days leave credits yan. Pwede kang umabsent, pero without pay yan. Yung mga lalaki, paternity leave, yung asawa nila, ng anak, pwedeng umabsent 7 days. Pero legal na asawa lang yan. Yung illegal, hindi yan covered ng paternity leave credits.
Okay? Eh sir, paano kung absent? Eh di pwedeng VL yan. Ganun lang naman yun. Okay, ano pa? Victims of violence against women sa VAUSI. Special law ito. Pag any women who is a victim of violence, no? So pwedeng mag-absent yan under VAUSI, 10 days yan. Pero without pay yan, natural. Oh, yung mga nag-board exam, working in the government, minsan nagbibigay talaga ng study leave yan. So, without pay yan, pero you are still connected to the company. Yung mga private companies, meron din dyan. Halimbawa, mga audit firms, nagbibigay sila ng mga study leave. Okay, pero hindi buo yung minsan, 1 month, 2 months. So, study leave yan, no? Tapos, ito naman sa mga government employees, yung mga terminal leave. Okay? So, halimbawa, magre-retire na siya, March. Okay, February 6 pa lang ngayon. Ano ngayon? O, February, halimbawa, February 7 ngayon. Eh, meron siya March 1 ang kanyang retirement. So pwede siyang umabsent ngayon, terminal leave, wag na siyang pumasok. So yung mga leave credits niya, pwedeng bawasan yan, eh parang hindi na siya pumasok hanggang retirement niya. Okay, leave prior to retirement or voluntary separation. So yun ang mga different kinds of leave benefits natin. Okay, o ngayon, apply natin yung rule. So somehow you have an idea already of what are the different kinds of leave benefits. Pero for discussion of de minimis, dalawa lang pag-uusapan natin dito. VLSL lang. Ayun. VLSL lang. Yan lamang ang mga de minimis benefits. Well, yung VL lang talaga. Okay, so anyway, pag-usapan natin to illustration. ABC Corporation's Employment Benefit Policy included 20 leave credits. 10 VL, 10 VL, 10 SL. The company allows cash conversion in case of non-utilization. Ay, magandang company ito. By December. Sir, bakit by December? Kasi normally, ang ano nito, sa December kasi normally, ang monetization yan. Yan ang application yan. Bakit? Yung mga tao gusto magkapera by December. That's the policy, common policy. No? Application for monetization is December. Kaya nga sabi natin, yung mga example natin, nalalapit sa katotohanan. So, Nicanor, an employee, availed to monetize the leave credits. Okay? Anong ibig sabihin? Ang minonetize niya, okay, inavail niya, ang daily wage rate niya, 1,000. 10. Ang tanong, number 1, magkano yung de minimis benefit? Eh, 10,000. Paano nakuha yan? 1,000 times 10 days na VL. 10 days na VL. VL lang ang de minimis. Exempt yan. Eh ngayon, ano yung treatment ng 10-day SL? Aba, sa atin, dito sa atin, yan ay taxable compensation. Okay, ibig sabihin, supplemental compensation yan. Subject yan sa withholding tax. Yung iba, kinakarga sa other benefit. Ang sabi ko naman, mali yun. Bakit? Hindi ito de minimis benefit. Kaya hindi mo pwedeng ikarga sa other benefit. At saka yung catch-all provision ng other benefit, ang sabi doon, similar, analogous or similar payment to the above. Eh, hindi naman yan katulad ng mid-year bonus, productivity incentive na hindi CBA, yan yung mga yan. Okay, so tingnan natin to. Another illustration. ABC Corp's employment benefit policy included 20 leave credits. Pero yung 20 leave credits, 15 days ang VL. Tapos ang SL, 5 days. The company allows cash conversion in case of non-utilization. By December, nag-apply si Nicanor na i-monetize ang leave credit. So, hindi ito automatic conversion. So, anong gagawin? Ang tanong number 1, magkano yung de minimis benefit? Ano si Nicanor? Private employee. So, kapag private employee, merong threshold, maximum 10 days. So, magkano yan? Ang 10 days times daily salary niya, 1,000. So, 10,000 ang de minimis benefit. Exempt yan sa income tax, exempt yan sa withholding tax, exempt yan sa fringe benefit tax. And number 2, what is the treatment of excess VL? Tandaan mo ha, ang VL niya, 15. 10 lang ang de minimis benefit. Anong meron dito sa excess? Excess ang tawag natin sa 5. Ang excess, pwede mong ikarga sa other benefit. Okay, the 5,000 excess can be carried over as part of 13th month pay and other benefits. Actually, other benefit talaga yan. Ang tawag, anong pangalan? Excess de minimis benefit. Okay, yung number 3 naman, ang tanong, ano yung treatment sa 5 days SL? Sick leave, private employee, anong treatment natin dyan? Di taxable compensation. Ganun lang kasimple.
Illustration number 3. ABC Corp's employment benefit policy included 20 leave credits. 5 lang ang VL, 50 ng SL. O, kita mo? Iba't ibang pwedeng scenario pwede nating gawin dyan. So, the company allows cash conversion in case of non-utilization. By December, nag-avail si Nicanor ng leave credits. O, magkano yung de minimis benefit? E de, 10 ang limit. E, ilan bang binigay? 5 lang. E de, 5,000 yan. 5,000, 5 days times 1,000 per day. Eh, ano yung treatment ng 15 days SL? Aba, taxable compensation. Bakit? Hindi yan de minimis benefit. Okay? Ang treatment ng de minimis benefit, same, regardless of classification of employees, whether managerial or rank and file. Okay? Same ang treatment. Kaya wag kang magpapalito. Okay? O, tingnan natin to. Pag-usapan natin. So, sana maliwanag tayo sa private. 10 days lang, VL lang. Okay? Again, brotherly advice, kapag walang conversion to money, walang monetization policy ang company, lumabsent ka. O, dito tayo. Number 2 naman, applicable naman to sa mga government officials and employees. Ano yung kanilang de minimis benefit? Unused vacation leave at saka sick leave. Ay! Tapos, ang matindi, wala pang limit. So, ibig sabihin, kung magkano yung leave credits na binibigay, pag binonetize yan, anong tawag doon? Exempted. Bakit? De minimis benefit yan. Okay? O, ngayon, alam nyo ba na hindi totoo na whatever, na only daw wala daw limit. Actually, merong limit yan. Tignan natin tong rules natin. Okay, sa government officials and employees. Monetization of leave credits in the government, exempt yan under EO 291. Hindi yan sa tax code. Okay, sa mga government to ha, kita mo yan, year 2000 pa. In general, appointive officials, so ibig sabihin, ina-appoint lang sila, appointive officials and employees of the government, whether permanent, temporary, casual, who renders work during prescribed office hours are entitled to, eto pala, kapag ikaw ay government employee, ang binibigay pala, karaniwan, 15 days BL, 15 days SL, ay wow! In 1 year, 30 days kang pwedeng umabsent. Okay? Kapag elective officials naman, under RA 7160, Local Government Code, sino yung mga yan? Governor, Vice Governor, mga board members, mga mayor, vice mayor, sangguniang bayan, sangguniang panunsod, at saka yung sangguniang barangay natin, okay, kapitan, chairman, at saka yung mga konsehal. Aba, ang kanilang leave credits falls under RA 7160. So, yan yung applicable law. Tapos, leave credits of the members of judiciary, okay, yung sa Supreme Court natin, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, chairman and commissioners of Constitutional Commission, example niyan, COMELEC, Commission on Audit, okay, at saka yung Commission on Audit, COMELEC, tatlo yan Anyway, officials and employees of foreign service, ito yung mga nasa Department of Foreign Affairs natin, faculty members of state universities and colleges, SUC. Covered yan ng special law. Kung anong nakalagay sa charter, yun ang mas susunod. Special law kasi. Remember, special law prevails over the general laws. Okay, ngayon, officers and employees in the career and non-career service, whether permanent, etc., who have accumulated at least 15 days VL ang pinag-uusapan natin dito, ang pwede lang i-monetize talaga o maximum of 10 working days. So kung halimbawa merong ang binigay ng charter, 20 days VL, ang pwede lang i-monetize 10. Sir, bakit may ganon? Para magamit mo naman yung 10. Okay? Or pwede mong i-accumulate yan kung sakasakali. Yun na ang punto dito. So hindi totoo yung iba kasi nakikita ko yung mga examples nila. 20 ang BL ng government employees. Tapos ginagawa nila de minimis benefit yung 20. Tama naman yun. Following the concepts. Pero sa actual practice, kapag ikaw ay government employee, kahit 20 ang VL mo, ang allowed ka lang i-monetize 10. Okay, bakit? Para pwede ka namang umabsent. Okay, so anyway, monetization can be availed of only once in a year. Kailan normally nagaganap nga yung monetization? Ang sabi ko, December. Pero pwede bang ibang buwan yan? Oo, pwede. Okay, bakit
pinapayagan yung ibang buwan. Kasi kung halimbawa nagkasakit na ospital, kailangan ng pera, yung iba ginagamit, minomonetize ang kanilang mga leave credits. Okay, and remember, I used to work in the government, no? 4 in the House of Representatives, 4 years, and then 10 years in the BIR. So, effectively, ayan ang mga nakikita ko sa aking pagtatrabaho sa gobyerno. Meron akong kasamahan talagang nag-a-apply ng monetization kapag emergency. Minsan nga kapag halimbawa June, enrollment, maraming nag-a-apply ng monetization. Okay, ano pa? If an officer or employee does not avail of the privilege of monetizing his VL, okay, in a year, it shall be deemed included in the accumulated leave credits. Ay, napakaganda sa gobyerno. Bakit? So kung halimbawa, meron kang 15 days VL, 15 days VL, okay, hindi ka uma-absent mula nung ikaw ay nagtrabaho. Every year to ha, 15 days VL every year. 10 years kang nagtrabaho sa gobyerno. So, hindi ka uma-absent. So, yung 150 days, accumulated ang tawag dyan. Pwede mo bang i-monetize yan upon retirement, upon separation from service? Yes. So, ibig sabihin, pag minonetize mo yan, halimbawa, 1,000 ang rate mo per day, ayun no, ang laki ng pera makukuha mo. Lahat yan, de minimis benefit, exempt yan. Bakit? Government employee ka eh. Pero kapag private ka, assuming lang na merong accumulation. Pag merong accumulation sa private, ganito yung mangyayari. Halimbawa, 150 days, no? Ang total na na-accumulate mo. 10 lang ang de minimis benefit na VL. Okay, tapos yung 140, ang tawag dito, excess de minimis benefit. So, pasok yan sa other benefit, under 90,000 threshold. So, pwedeng mataas yan sa bandang huli. Kaya yung pagkakaiba ng government and employee. Okay, ngayon, a government employee who availed of the maximum 10 days BL can still avail, ayun, no? Pwede pa siya umabsent 5 days leave credits. Para ka nga maka-absent naman, enjoyin mo. O, eto, merong formula talaga sa pag-compute ng monetary value ng monetization ng leave credit sa gobyerno. Hindi totoo yung nakikita mong ibang mga problem na kunwari 1,000 per araw. Hindi. Ito yan talaga. So, monthly salary times number of days to be monetized. So, halimbawa sa isang, 10. Oh. Tapos, ito constant factor. Ayun, pag sinabing constant factor, hindi yan nagbabago. 0.0478 0.87. Ang hirap kabisaduhin yan. Okay, or, dito tayo sa or, monthly salary. Divided by, para hindi mo makalimutan, parang malapit-lapit lang sa katotohanan, 21 days. Ang isang government employee, on an average, in a month, 21 days lang sila nagtatrabaho. Kaya pag hindi mo makabisado, 20 days, 20.91167, mas madali kabisaduhin yan. Okay, so kung magkano yung monthly salary divided by 20.9167 or 21 days times number of days i-monetize, yan lang ang allowable de minimis benefit na pwedeng i-monetize. Ito ang ating legal basis dyan. Bakit saan galing yan? Ayun, nandito yan. 251 days in a year divided by 12 months. So effectively, a government employee on the average, 21 days lang pumapasok sa office nila. Kaya masaya. Ikaw, pag private ka, grabe, no? 30 days minus Sunday lang, 26 days pa. Okay, minsan nga, kung halimbawa, sabihin na natin, sige, wala kang pasok Sabado, Linggo, 8 days, 22 days, di ba? Tinatawag ka pa rin nila kahit wala kang pasok, no? Sa gobyerno, ay, pwede mong di sagutin yan. Okay, kanya-kanyang buhay, masaya. Anyway, punta tayo sa illustration. Sabi natin kanina sa private, no? Ang treatment ng de minimis benefit regardless kung ano yung position. Lahat ng de minimis benefit, parehas ang treatment. Whether rank and file or managerial employee, parehas ang treatment. Okay, puntahan natin itong illustration number 1. Nicanor, si government employee, meron siyang accumulated total number of 15 days BL in a year. Okay, by December, nag-apply siya ng monetization of leave credits. Ang salary niya, 50,000. Aba, i-apply natin yung nagaganap sa tunay na buhay. Anong gagawin mo? The monthly salary, 50,000. Divided by 20.911667 times number of days monetized.
Pag ginawa mo yan, 50,000, ayun, yan dapat ang lalabas mo. Saan nanggaling yan? Dito, oh. Dito ulit. Okay, ayan, ayan, follow mo yan. Monthly salary, 50,000. Divide mo ng constant factor na 20.916667 times ilan ang araw na minonetize. Ang araw na minonetize dito ay ilan? 10. O anong gagawin mo? Yan ang sagot natin. Accurate yan. Tanong, magkano yung de minimis benefit? Yan, buo yan. Bakit? Yan ang leave credits na converted to money Okay, ngayon. Dito naman tayo. During an emergency, sabi nga sa iyo, pag emergency, pwede mag-apply ng monetization yan A government employee ay nangangailangan ng pera, so nag-apply siya ng monetization ng kanyang VL and SL. Nicanor was able to receive 20,000 pesos from monetization of his BL and another 20,000 from his SL. Yan ang natanggap na niya kagad, no? Kasi pwedeng cash naman talaga matatanggap mo dyan Ano meron? Ang tanong, magkano yung de minimis benefit? Yung buo, SLBL na natanggap mo, bakit? Yan yung de minimis benefit Okay? Illustration number 3, Nicanor, government employee, upon reaching the mandatory retirement age, is applying for his clearance. Okay, so he can receive his retirement pay, including monetized value of his accumulated leave credits of 300 days. Grabe, over 30 years siya nagtatrabaho. Ang na-accumulate niyang leave credits, 30. Wow! After being cleared of his accountabilities, totoo naman talaga to. Kapag ikaw ay aalis na sa serbisyo, magre-resign ka, ikaw ay magre-retire, kailangan mo ng clearance. So ngayon, ang natanggap niya 300,000 from the conversion of his accumulated leaves, VLSL. Ang tanong, magkano yung de minimis benefit? Lahat ng natanggap niya. O di ba, napakasarap maging government employee. Okay, dito naman tayo. Medical cash allowance. Okay, to dependents of employees o dependents ang rito ang beneficiary. Sir, paano pag binigay ang pera sa empleyado? Okay lang. Okay, bakit ko nasabing okay lang? Paano kung sanggol yan? Paano bibigay yung pera sa sanggol? Bibigay sa magulang. Kaya okay lang. So, not exceeding 1,500 per employee per semester or 250 per month. Anong punto natin dito? Ito punto natin dito Sa academic community kasi, halimbawa, ang sabi ng problem, nagbigay ng 3,000 medical cash allowance. Okay, kung nagbigay ng medical cash allowance na 3,000, ang ginagawa sa academic community, ini-exempt na yan kung yan ay per year daw, okay, per annum. Ini-exempt yan. Bakit? 1,500 per semester, 3,000 per year yan. Pero alam nyo ba sa practice, ganito yan. Nagbigay ng 3,000 sa December, ang sabi sa rule, 1,500 per semester lang. Ito lang yung de minimis benefit. Yung 1,500, anong tawag na dyan? Excess. Yan ang ginagawa sa tunay na buhay. Bakit? Strictly consulted sa taxpayer. Ang sabi ng rule, 1,500 daw per semester. Dapat para ma-exempt yan, ibigay mo 1,500 per semester. Ayaw mo ng problema, ayun, per semester ang bigay mo. O kaya 250 per month. Kasi pag binigay mo, 3,000, isang bagsakan, natapat ka sa isang revenue officer na mahigpit, ganyan ang gagawin. 1,500 lang yung per semester daw. Binigay mo isang bagsakan, yung 1,500 excess. Anong gagawin dito? Other benefit yan. Yan ang sa practice. Kaya medyo problema nyo ng konti yan, no? O paano pag yung examiner ay practitioner. Tapos ganyan, na-encounter niya wherein the BIR limited the application of the de minimis benefit, no? So anyway, kwento lang natin to. Rice subsidy naman tayo. Okay, 2,000 cash yan or 1 sack of 50 kilogram rice. Okay, tapos ito per month amounting to not more than 2,000 pesos. Nakikita natin yung ibang mga materials, no? Halimbawa, nagbigay daw ng rice subsidy, 30,000. Ang ginagawa, ito yung actual na binigay, actual. Okay, 30,000. Ang de minimis benefit na limit, magkano yung sa limit? 2,000 per month, so 24,000. Yan ang ginagawa ng academic community. Ine-exempt pa rin to, de minimis. Tapos yung 6,000 lang yung excess. Okay, so ganyan sa academic community, pero sa practice, ibang usapan yan. Gusto mo may exempt, 2,000 per month, dapat ang bigayan mo. Okay, so kapag binigay mo isang bagsakan, 30,000, December mo binigay, halimbawa,
2,000 lang ang pwedeng i-exempt yan. Yan ang de minimis benefit. Yan ang nasa rules eh. So yung 28,000, pwedeng matax yan. Ay kakarga yan sa other benefit, excess na kaagad. No? Kaya ayaw mo ng ganitong problema, anong gagawin mo? Ibigay mo ng monthly. Okay? So, yun lang naman ang rules natin. Number 5. Sorry, determine if taxable or exempt. Ito, maganda to. Practice tayo. Nicanor, a managerial employee, receive the following rice subsidies. Anong sasabihin mo? Nakita mo managerial employee? Ano kayo kung manager ka? Pareha sa treatment sa rank and file. Tingnan natin. Nagbigay ng January, 1,000, taxable or exempt? Natural. Diyos ko po, 1,000 binigay. Exempt. Nagbigay ng February, 2,000. Magkano ba threshold? Exempt. Sir, paano kung yung 2,000 pinang-riban? Ano kayong kahit ipang riban? Basta sa box mo, rice subsidy yan, tinanggapin ng empleyado, kahit ano pang, saan pa niya gastusin yan, kahit sa kay Marilag pa niya ibigay yan, okay lang yan. Bakit? Exempt eh. March, nagbigay ng 3,000. Aba, wag mong sasabihin kagad sa akin na taxable yan. Outright, mali. Kasi, ang 2,000 exempted. Bakit? De minimis benefit yon. Yung 1,000 excess, anong treatment natin? Ikarga mo sa other benefit. So, kung meron pa rin 90,000 threshold, exempted ka. April, nagbigay ng isang sako ng bigas, 25 kg. Aba, 50 kg yon. Kung hindi naman lalampas ng 2,000, anong treatment natin dyan? Exempt. Sir, paano pag ang halaga niyan, 3,000 na? 2,000, exempt, yung 1,000, other benefit. Excess na yun eh. Ito, may 150 kg sack. Ay, pasok na pasok. Walang presyo. Assumption natin, pasok sa threshold yan. Exempt. Sir, paano pag ang 50 kg, 2,500 na? Yung 2,000, exempt, yung 500, excess, other benefit. Sa June, nagbigay, isang sack, 100 kg. 3,000. Ano treatment yan? Ito yung treatment. Yung 2,000 exempt, kasi de minimis benefit yan. Yung 1,000 excess, other benefit yan. So, pasok yan sa 90,000 threshold. Okay, dito naman tayo. Paano kung si Nicanor ay rank and file? Parehas ang treatment. Kung managerial or rank and file, parehas lang. Okay, huwag mong gagawin fringe benefit. Dito, Diyos ko po, yung mga excess, huwag mong gagawin. Maling-mali yun. Dito tayo. Uniform clothing allowance not exceeding 7,000 per month. Per annum, sorry. Na-excite lang. Bagong-bago to. Revenue Regulations 4, 2025. Lumabas yan bago ako mag-birthday. Okay, 7,000 per annum na tayo ngayon. Ang bigyan kitang history. Yung Republic Act 11975 kasi, yan ang General Appropriation Act natin last year. Anong ginawa ng Kongreso sa mga government employees? In-increase nila yung clothing allowance. Yung mga qualified lang government employee, in-increase nila to 7,000. Kaya nagkakagulo nung last year, yung mga nag-e-exam. Ang sabi nila, de minimis benefit daw, ang uniform, 7,000 na raw. Hala, wala pa tayong revenue regulations na nagsasabing 7,000 ang de minimis benefit ng mga government employees. Kahit na nakalagay ba sa batas, syempre taxation tayo. PIA tayo, tax code tayo, at saka revenue regulations. Walang lumalabas. Okay, anong ginawa ngayon? In-issue ang RR4 2025. Okay, in-increase ang uniform allowance. Magandang balita kasi itong RA 11975 para lang yan sa government employee. Anong ginawa ni Department of Finance at saka BIR? Sinama na lahat ang private. Ay, ang galing-galing naman, napakabait naman. So, de minimis benefit natin, beginning January 30, 2025, anong meron dyan? 7,000 na tayo. Kung magtatanong ka, kasama na ba yan sa board exam? Ang sabi sa syllabus natin, any rule, okay, new rules, jurisprudence, part na yan ng syllabus. Okay, superseded na yung mga old rule. So, ayan, nilagay pa rin natin yung old rule, 6,000. Kaya kapag nakita mo sa problem, tignan mo yung period. 2024 ang nilagay, 6,000 ka. 2025 ang nilagay, ang binigay na clothing allowance, binigay February or February onwards, no? 7,000 na yan. Okay, so yan lang naman yan. Number 6, actual medical assistance. Actual to. Anong meron dyan?
ang ginawa, example lang ito, e.g., medical allowance, para saan ang actual medical assistance na yan? Nagbigay ng, para yun, para healthcare needs. Magpa-hospital ka, magpa-check up ka, executive check-up, magpa-check up ka, babae, sa maternity assistance. Kung nanganak ka, ito pandagdag na pampaanak, actual medical assistance yan, kaya nga maternity assistance. O routine consultations. Lagi ka nagpapa-check up sa doktor mo, ayan, pwede 10,000. Okay, not exceeding 10,000 ang threshold natin. Cash yan. O laundry allowance, not exceeding 300 per month. Okay? Kailangan mo kabisaduhin lahat to, ha? Ito, magandang balita. Number 8, Employee Achievement Award. Okay, para saan ang Employee Achievement Award? Example ito na nakalagay sa regulations natin for length of service. Naka 10 years ka na, 15 years, 20, tumanggap ka ng pera, eto. Or Safety Achievement Award. Ibig sabihin, yung Safety Achievement Award, na-encounter ko dati ito, kwento ko lang ulit. Meron ako isang company na audit, biyayar ako dati. Tapos nakita ko, nakapaskil sa kanilang malaking wall. 250 days without accident. Na-curious ako, sabi ko, binibilang niyo yung araw na walang accident. Ay, oo, sir, sabi niya. Sabi ko, bakit? So, kasi sabi niya, ano kasi sir, every year, meron kaming 4 na accidents, average. Gumagastos kami ng 500,000 for each accident. So, 2 million na nagagastos namin every year. So, ang ginawa ng company, para ma-minimize or totally eliminate accidents, kinausap ang lahat ng empleyado. Yung 2 million, kapag walang aksidente, hati-hati kayo. Eh di masaya mga empleyado? Hindi sila masaya. Bakit? Kasi dati, para ma-exempt yan, dapat tangible personal property. Ang magandang balita, isinama sa Revenue Regulations 4 2025. Kasabay ito sa uniform allowance. Anong ginawa? In any form. Magandang balita yan. Whether in cash, or gift certificate, or any other tangible personal property. Okay? Ang threshold, 10,000 received by the employee. Ito yung requirement, dapat established written plan. Parang yung pinakwento ko na nilagay nila doon. May nakasulat na kapag walang aksidente, yung 2 million, paghahati-hati ng mga empleyado. Ngayon, masaya na sila. Bakit? Binago na yung rule. Kasama na dyan yung cash at saka GC. Okay, basta, ito lang din, walang discrimination yan. Kasi baka mamaya, binigyan mo nga ng length of service o kaya Employee Achievement Award, halimbawa model employee, kasi siya yung pinakasipsip, hala naman, ay di magiging taxable yan. Okay? Ano pa, number na, dito tayo, exercises tayo. In its 30th anniversary celebration, okay, in-honor yung mga empleyado who had been with the company for at least 10 years. Okay, loyalty awards and tokens of appreciation. Tignan natin to ha. Yung materials mo kasi, ito pa yon bago lumabas yung revenue regulation. So, pag-usapan natin to. Si Nicanor, tumanggap ng 20,000 and plaque worth 1,000. Okay. Ano ang treatment? Ito, yung cash, taxable dati, yung plaque, exempt. Pero ngayon, exempt na lahat. Pero, doon lang sa 10,000. Yung excess na, anong mangyayari sa excess? Other benefit yung excess. Ulit. So, 20,000 to, ito yung old ha, old muna tayo, old. Old muna tayo para hindi ka malito. Nagbigay ng 20,000 cash, so taxable ang cash. Yung plaque, exempted. Bakit? Tangible personal property. Si Inday, 10,000 ang cash na natanggap, ang plaque, 1,000. So, ang 10,000, taxable ka agad yan. Plaque, exempted. Tangible personal property kasi. Si Jose naman, anong meron kay Jose? Tumanggap ng 5,000 cash at saka plaque. Ano ang treatment? Yung cash, taxable, yung plaque, exempted. Si Andres naman, 5,000 GC. GC. Tapos plaque worth 1,000. Ano yung treatment? Yung GC, taxable, yung plaque, exempt. Si Apple naman, plaque ang natanggap, worth 5,000. Tangible yan, exempted. Si Goyo, tumanggap ng cellphone, tangible. Plaque, tangible din. Ano ang treatment? Yung cellphone, 10,000, exempt, kasi de minimis, yung plaque, excess na yan, other benefit. Okay, si Antonio,
tumanggap ng laptop, 20,000. Tangible din. Ganon. Yung 10,000, de minimis benefit, yung exempt yun, yung excess na 10,000, other benefit. Yan ang old rule. This is the old rule. Ngayon, punta tayo ngayon sa new rule. Sa new rule tayo. Okay? New rule. Tumanggap ng 20,000 at saka plaque worth 1,000. Anong meron dyan? Yung 10,000, de minimis benefit. Yung de minimis, de minimis benefit yan. So, yung excess na 11,000, anong meron? Excess na yan. Other benefit yan. Other benefit. Okay? Ganyan na kasimple yan. Tumanggap ng 10,000 cash at saka plaque worth 11,000. So, ibig sabihin, yung 10,000, de minimis benefit. Exempt yan. Exempt. Yung 1,000 na excess, anong meron? Other benefit yan. O, di ba? Tumanggap ng 5,000 cash. Plaque, 1,000. Yung 6,000, exempt yan. Exempt. De minimis benefit yan. Ang saya-saya. Tumanggap ng 5,000 GC, 1,000 worth na plaque. Yung 6,000 na yan, anong meron? Exempt din. O, di ba? Ang saya-saya ngayon. Tumanggap ng plaque na worth 5,000, exempt din yan. Bakit? In any form. Tumanggap ng cellphone na 10,000, plaque na 1,000, yung 10,000, de minimis benefit, exempt yan. Yung 1,000, anong gagawin natin dyan? Other benefit yan. Pwede mong ikarga sa 30th month pay another benefit. Si Antonio tumanggap ng laptop na 10,000, yung 20,000, yung 10,000, exempt yan. Bakit? De minimis benefit yan. Yung 10,000, other benefit yan, yung excess. Other benefit. So, yan ang treatment under the new regulations. Okay? Basic tayo. Basic lang yan. Ngayon, puntahan naman natin to. Gifts given during Christmas and major anniversary celebrations not exceeding 5,000. Okay, per employee, per annum. May nagtatanong sa akin dito, sir, ano po yung gifts given during Christmas? Di Christmas gift. Example ng Christmas gift. Ito yung kapag halimbawa, ang nanay mo, tatay mo, nagtatrabaho, tapos, during their Christmas party, pag uwi nila, meron silang daladalang basket ng mga groceries. Yun ang Christmas gift. De minimis benefit yan. Okay, magkano yung threshold niya? 5,000 per annum. At saka per employee yan. Alam mo ba yung payong, kung tutuusin, kung yan ay binigay sa Christmas, Christmas gift din yan. Okay? Sir, paano nagbigay ng GC during Christmas? Christmas gift din yan. Okay? Marami ang Christmas gift. So, huwag ka magpapalito. Kapag Christmas gift, de minimis benefit. Ito yan, no? Kapag 30th month pay, alam mo na yung 30th month pay, 1 month yan. Tapos nagbigay ng Christmas bonus. Christmas bonus. Tapos merong Christmas, basta Christmas gift yan. Sorry na sa sulat. Huwag ka magpapalito. Ito, 30th month pay yan. Yung Christmas bonus, para hindi ka malito, cash kasi yan. Cash ito. Itong cash na to, kasabay yan ng 30th month pay, huwag ka magpapalito. Ito, gift, regalo talaga yan. Pwede bang ano rin yan, sir? Cash gift? Yung cash gift, anong meron dyan? Yung cash gift, iba ang cash gift. Kapag cash gift, other benefit din to. Other benefit. So, ito, other benefit. Ito, de minimis benefit. Ang Christmas gift, de minimis benefit. Kaya huwag ka magpapalito sa cash gift, Christmas gift to. Okay? Pagdating natin sa exclusions from gross income, babalikan ko to para hindi mo makalimutan. Basta 30th month at saka bonus, sabay yan. Huwag ka magpapalito. Tapos cash gift. Okay? So, yan. Ang Christmas gift lang, ang de minimis benefit. Dito naman tayo. Daily meal allowance. Okay? So, ano to? Meal allowance to. Pangkain. Bakit binibigyan ka ng pangkain? Kasi, nag-OT ka. Kasi, panggabi ka Magkano yung threshold? Not exceeding 25% of the basic minimum wage. So, ibig sabihin, minimum wage ang ginagamit natin dito per region. So, halimbawa, sa Metro Manila, ang halimbawa lang, para di na ako mahirapan sa pag-compute.
600 ang minimum wage. Halimbawa lang to ha. O sa isang region, 600 lang. Nag-overtime siya. Magkano yung 25% yan? De 150. Okay, eto yung limit. Sabi ng manager, sabi ng may-ari, uy, ang galing-galing mo naman, nag-overtime ka pala. Nag-night shift ka pala. Binigyan kang pangkain, 500 pesos ang binigay sa'yo. Pangkain, meal allowance. Binigay sa'yo, 500. Ano yung de minimis benefit? Yung 150. Yung 350, anong tawag? Excess. So, yung excess na to, saan mo ilalagay yan? Other benefit mo ikakarga yan. So, yan ang mga de minimis benefits. Okay? Meron pang isa. Productivity incentives, okay, bonus, incentive bonus, and benefits under collective bargaining agreement. Magkano yung threshold? 10,000. Ito yung aaralin mo ngayon. Kapag ang company ay walang collective bargaining agreement, pero nagbigay ng productivity incentives, ang productivity incentives, yan ay ikakarga mo sa other benefits pagkatapos pasok yan sa 90,000 threshold. Ulit, kapag ang productivity benefit incentive ay galing sa CBA, Collective Bargaining Agreement, 10,000 yan. De minimis benefit. Kung nagbigay ng productivity incentive, hindi galing sa CBA, mabait kasi yung employer, other benefit yan. Okay, paano kung nagbigay ng productivity incentive bonus, pero hindi 10,000, ang binigay 12,000 pesos. Ganon. Kung lampas ng 10,000 ang productivity incentive bonus, kahit CBA pa yan, hindi na yan de minimis benefit. Shall no longer be treated as de minimis benefit. Ano na yung treatment? Magiging other benefit na yan, pasok sa 90,000 threshold under productivity incentives. Sir, bakit hindi excess lang? Di ba yung iba, kapag lumampas sa threshold, yung 10,000, halimbawa, exempt, de minimis benefit. Yung excess lang ang nilalagay sa other benefit. Ganon. Ito, iba ito. Basta lumampas ng 10,000 ang productivity incentive bonus, yung lahat hindi na de minimis benefit. Parang sinasabi ni Commissioner Henares doon sa isang ruling na initiation niya. Parang sinasabi niya, ang de minimis benefit hanggang 10,000 lang. So kung ang binigay ay lampas, productivity incentive ay lampas na 10,000, hindi na yan de minimis. Malaking bagay na yan. Hindi na yan maliit na bagay. Pero as a consolation, ikarga mo sa other benefit, kung meron ka pang window dyan, pwede pa yung ma-exempt. So magandang balita pa din. Okay? Now, what are the things that you need to consider also, okay, in understanding de minimis benefits? Again, exempt yan hindi lamang sa income tax, pati sa withholding at saka fringe benefit tax. Tandaan mo, ang de minimis benefit ay mga fringe benefit din. Okay, number 2, de minimis benefits are not mandatory. Except yung service incentive din na 5 days. And are merely discretionary on the part of the employer. Hindi naman tinuturo sa school to, kaya tinuturo natin dito. Baka kasi pagkapasa mo, nag-apply ka ng trabaho, tapos inahanap mo ang lahat ng mga de minimis, ang lahat ng de minimis benefit sa employer mo. Mapapahiya ka lang. So, anyway, since employer ang pinag-uusapan natin dito, ano pa lang, interview pa lang, tinatanong ka ng HR, or do you have any questions? Tapos bigla mo naisip, what are your policies on de minimis benefits, specifically on vacation leave credits? Baka mamaya, gusto mo lang malaman kung merong monetization policy, baka sabihin niya kagad, ay, hindi pa nga nagsisimula, gusto na umabsent, Pero alam niyo, it's something that you need to know as a new employee. Okay, anyway, balik tayo daw. Number 3, the treatment of de minimis benefit is the same regardless of position, whether managerial or rank and file. Yung iba kasi, yung excess ginagawang FBT. Mali. Pag manager, ginagawang FBT, mali yun. Basta, parehas ang treatment ng managerial at saka rank and file. The enumeration is exclusive list. Anong ibig sabihin? Kung wala sa listahan, okay, yung de minimis benefit, hindi mo yan isasali. Hindi yan de minimis benefit, kahit maliit na bagay. Okay, number 5. The excess de minimis benefit, yung sumobra, okay, yung mga excess.
i-carry over, pwede yan sa other benefits under 30th month pay and other benefits. Subject yan sa 90,000 threshold. Paulit-ulit na tayo kanina pa. So, tignan mo yung number 6. If the benefit, even if relatively small in value, but it is regular ang pagbibigay, okay, anong mangyayari? Fixed compensation yan, therefore taxable compensation. Okay, basta halimbawa, example ng number 6, nagbibigay ng pamasahe, panggasolina, everyday, 50 pesos. Pan-tricycle, 20 pesos. Aba, kung araw-araw yan, regular yan, fixed yan, taxable compensation yan. Okay? Ano pa? O, ngayon, what if the employer provides benefits? Okay, other than the lists. Wala sa listahan. Maliit na bagay lang din. Ano ang treatment? Ito na yung tinatawag nating other fringe benefit. Okay, ano yung treatment sa other fringe benefit? Kapag ang tumanggap ng isang maliit na bagay, pero wala sa listahan ng mga de minimis benefit, ang tumanggap managerial employee, yung benefit na natanggap, other fringe benefit, subject yan sa FBT. Paano pag rank and file ang tumanggap? Aba, subject yan sa withholding tax on compensation. So, example tayo. To promote employee contentment, efficiency, and goodwill, ABC Corp furnishes employees with inspirational books in the amount of 1,000. Maliit na bagay? Oo. Kasama sa listahan ng de minimis benefits ang books? Hindi. So, ano yung treatment niyan? Okay, ano yung treatment ng maliit na bagay? Pero, sorry, dapat hindi de minimis benefit ang tawag. Okay, anong tawag dun sa benefit na yon na maliit na bagay? Aba, tignan mo yung position. Si Nicanor, managerial, subject sa FBT. Si Nicanor, si Inday, rank and file, anong treatment? Withholding tax and compensation. So, isasama siya sa taxable compensation niya, supplemental. Sir, bakit supplemental? Kasi hindi fixed. Okay, hindi regular ang pagbibigay. Kaya, supplemental yan. Okay? So, tanong, are you required to memorize the de minimis benefits list now? Aba, the answer is yes. Sir, paano namin makakabisa to? 2L, okay, 2M, rule gap. Rule gap. Okay, ano yung 2L? Yung mga leave credits, yung sa private BL, government BLSL. Ano yung M? Medical assistance to dependents. Actual medical assistance. Okay, rice subsidy, uniform allowance, laundry, employee achievement award. Okay, Christmas gifts. Tapos, yung A, allowance. Allowance ito. Anong klaseng allowance? Meal. 25% ito of the basic minimum wage. At saka productivity incentive bonus under CBA. Ganyan lang kasimple. Kapag hindi siya 2L, 2M, rule gap, hindi yan de minimis benefit. Other fringe benefit yan. I thank you.